Isa sa mga pinakamasakit na pamamaalam ay ang pagbitaw sa isang relasyong may pagmamahal pa rin, pero hindi na tayo pinapahalagahan at inaalagaan. Dumarating ito kapag napagtanto nating na kahit gaano pa kalalim yung nararamdaman natin sa isang tao, pero napaka-imposible na pwedeng umabot sa panghabang buhay yung relasyon nyo. Ang pagstay sa isang relasyon ganito ay nangangahulugan lang ng pagtitiis sa paulit-ulit na sakit na pwede natin maramdaman. Yung parang nabubuhay na lang tayo, hindi dahil sa pagmamahal, kundi para lang makasurvive. Hindi madali ang lumayo. Isa itong desisyong dumudurog ng puso na may kirot sa mga bahagi ng ating pagkatao na hindi natin alam na nasasaktan. Pero sa kabila nito, ito rin ay isang malalim na akto ng pagmamahal sa sarili. Ito ang unang hakbang sa muling pagkilala kung sino talaga tayo, sa pagbawi ng ating halaga at sa paggalang sa pagmamahal na nararapat para sa ating sarili. Minsan, umaalis tayo hindi dahil nawala na ang pagmamahal sa iba, kundi dahil nagsimula na tayong mahalin ang ating sarili ng sapat para bumitaw. Umaalis tayo dahil alam nating ang pagmamahal na walang respeto, walang effort at walang kapalit ay hindi ang uri ng pagmamahal na karapat dapat sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na lumakad palayo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paggalang sa sarili. Umaalis tayo sa mesa kapag wala ng respeto ang inihahain at alam nating ang ating kagalingan at kaligayahan ay higit pa sa sakit ng pamamaalam. Para sa sinumang dumadaan sa ganitong klaseng pamamaalam, mahalin mo ang sarili mo. Ayos lang na malungkot at magluksa sa mga bagay na sanay naging posible. Pero tandaan mo ito, ang piliin ang sarili ay hindi kailanman maling desisyon. Karapat-dapat kang mahalin sa paraang hindi mo na kailangang magtanong kung sapat ka. At darating ang araw, matatagpuan mo rin iyon. Pero sa ngayon, hayaang ang sarili mo muna ang maging tahanan mo.